Aminado ang elementary school teacher na si Francis Manalo na hindi lahat ng competencies o lesson ay tumatatak sa mga estudyante. Aniya kapos sa oras para ipatindi ng mabuti ang lahat ng mga kailangang ituro. Kaya pabor siyang bawasan ang mga ito. Mas maraming panahon ang may bibigay namin sa mga bata kung kokonti ang mga topic na i-discuss namin. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa mga nagdulot ng learning crisis. Hindi natutugunan ang kailangang dagdag kaalaman ng mga bata sa pagpasok nila sa eskwela. Isang indikasyon ang mababang ranking ng mga Pilipinong estudyante sa ilang international assessments. Kaya ang Education Department pinursige ang pagrebisa ng curriculum. Kamakailan lang ay natapos ang review na tumagal ng 2 taon. Sa bagong K-10 curriculum na unang ipatutupad sa 2024, 70% ng competencies o topics ang tinanggal. Mula mahigit 11,000, nasa 3,600 na lang. Samantala, ongoing pa ang review sa curriculum ng senior high school. Kung ano yung kinakailangan ng mga employers ngayon, syempre, if we're looking at employability, dun dapat natin nilalagay yung ating mga learners. Maliban sa congested na curriculum, hirap din daw ang mga public school teachers sa tambak na workload. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na dapat tutukan ng kapakanan ng mga public school teacher. If we have qualified, highly trained, highly motivated teachers, you will improve learner outcomes. That's for sure. But na-mention ko earlier that our student population is growing. Therefore, the need for more teachers is there. Kinikilala naman ng DepEd na importante ang teacher welfare para mapabuti ang learning outcome sa public schools. Sa pangunguna ni Vice President at Education Chief Sara Duterte, inilunsad ang matatag agenda at kasama ang teacher welfare sa 4 na major component nito. Ayon sa DepEd, ongoing ang pag-hire ng tinatarget na halos 10,000 guro ngayong taon. Dagdag pa rito ang 5,000 non-teaching personnel, kasama na rin daw sa proposed budget ng DepEd sa 2024 ang pag-hire ng 20,000 teachers. Nakasaad din sa matatag agenda ang pagpapabilis ng delivery ng karagdagang mga pasilidad sa mga paaralan. Pero tanggap ng ahensya na mahihirapan sila dito. We always play catch up to the classroom shortage. Right now, ang sinasabi, we have a shortage of 165,000, di ba? Parati namang sinasabi yan. This year, we aim to build around 5,000 to 6,000 classrooms. Ngayon, malaki pa rin yung gap. Kaya maliban sa construction ng mga silid-aralan, isinusulong ng DepEd na gawing permanente ang blended learning para mabawasan ang siksikan sa classrooms. Karamihan ng mga problema sa sektor ng edukasyon, ilang administrasyon nang binubuno. Pangako naman ng mga opisyal ginagawa ang lahat para solusyonan ang mga ito. Pero apela rin nila, tatagan ng loob at habaan ng pasensya dahil hindi agaran ang resulta. AC Nichols, CNN Philippines.